Magandang araw, Baitang 10. Bago tayo magsimula ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Binibining Noemi Susmania Apaw at welcome sa ating talakayan ngayong araw. Handa na ba kayo sa ating tatalakayin ngayong araw? Pero bago ang lahat ay maaari ko bang malaman kung may nakakaalala pa kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang aralin? Okay, tama. Tinalakay natin ang globalisasyon. Ano nga ba ulit ang globalisasyon, class? Mahusay, ang globalisasyon ay tumutukoy kung saan ang isang bansa ay nagkikipag-ugnayan sa iba pang bansa. Halimbawa dito ay kung saan sila ay nagkikipag-kalakalan. Nagsimula ang globalisasyon sa tinatawag na Silk Road kung saan ito ang ruta ng kalakalan sa pagitan ng silangan at kanlurang bahagi ng mundo. Mahusay, class, talaga namang may natutunan kayo sa ating nakaraang talakayan at handa na kayo sa ating panibagong aralin. At bago tayo dumako sa ating formal na talakayan ay may ipapanood muna ako sa inyong video at nais kong suriin ninyo ito ng mabuti at sabihin ninyo sa akin kung ano ang inyong napanood mula sa video. Naintindihan? Dumami ang mga Pilipinong walang trabaho noong Oktubre ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa susunod na taon, ano naman kaya ang mga magiging in-demand na trabaho? Alamin sa report ni JP Soriano. Next year pa gagraduate sa kursong Information Technology si Ishi. Pero ngayon pa lang, naghahanap na siya ng potential job openings. Sa Philippines po kasi mayroon po maghanap ng trabaho po. Sumabay pa po yung AI na parang pumapalit na po sa mga tao. Batid daw ito ng Labor Department. Pero imbis na hamon, sabi ni Secretary Bienvenido Laguesma, tignan na lang daw ang AI bilang pagkakataon para makabuo ng iba pang uri ng trabaho. TESDA, which is an attached agency of the Department of Labor and Employment, is now actually doing yung mga programa with respect to AI. Kumpara noong Setyembre, tumaas ang unemployment rate sa bansa nitong Oktubre base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Gayun din, ang underemployment rate o yung may trabaho nga pero di sapat ang kita o hindi sakto ang bigat ng trabaho sa sahod at benepisyo. Ang University of the Philippines naglunsad ng Job Placement Office. A better match would help in their employment, and the most important, scholar ng bayan ito, mas gusto natin dito sila magtatrabaho sa Pilipinas. Batay naman sa key employment generators para sa mga susunod na taon, in demand pa rin ang mga trabaho sa manufacturing, agriculture, transport and logistics, tourism, construction, healthcare, creative industries, education at IT. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube. Ano ang inyong nakita mula sa video, class? Okay, magaling. Ano pa ang inyong naobserbahan? Magaling! Lahat ng mga kasagutan at obserbasyon ninyo ay tama. At mula sa video, class, ano kaya sa tingin ninyo ang paksa ng ating aralin ngayong araw? Mahusay, class. Ang ating tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa isyong pang-ekonomiya. Pero bago ang lahat ay alamin muna natin ang layunin ng ating paksa. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na una ay natataya ang mga implikasyon sa iba't ibang suliranin sa paggawa, pamumuhay at pag-unlad ng ekonomiya sa bansa. At pangalawa ay nasusuri ang dahilan at epekto ng underemployment at unemployment. Isa sa mga suliraning pang-ekonomiya na hinaharap ng ating lipunan ngayon ay ang kawalan ng trabaho at may tinatawag tayong unemployment. Ano nga ba ang unemployment? Ang unemployment o kawalan ng trabaho ay bunga ng kawalan ng oportunidad o pagkakataong makahanap ng trabaho ayon sa kakayahan ng isang manggagawa. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa isang manggagawa o isang tao na kabilang sa labor force na walang trabaho subalit aktibong naghahanap ng trabaho. Katulad ng mga fresh graduates kung saan sila ay nag-a-apply ng trabaho subalit hindi pa sila natatanggap.
At upang lubusan nating maunawaan ang konsepto ng unemployment, ay dapat malaman natin kung sino nga ba talaga ang bumubuo ng likas paggawa o labor force ng bansa. Sabi ng pamalaan na isa sa lakas ng yaman ng ekonomiya ay ang yamang tao. Ano nga ba ang ibig sabihin ng yamang tao? Pag sinabi nating yamang tao, ito ay isa sa mga yaman ng bansa na tumutugon sa pagbuo, paggawa at pagbigay ng produkto at serbisyo sa bansa. At ito ang pinagkukunan ng lakas paggawa o tinatawag na labor force. Tinuturing na ang mga mamamayan ay mga yamang tao sapagkat sila lamang ang may kakayahan, talino at lakas upang magbigay ng produkto at serbisyo sa ating bansa. Ang mga mamamayan na kabilang sa labor force, una ay ang mga may edad 15 pataas na may trabaho, pangalawa ay ang mga empleyong nagtatrabaho ng full-time at part-time. Pag sinabi nating full-time, sila ang mga nagtatrabaho sa loob ng 8 oras at nakakatanggap ng benepisyo, habang ang part-time naman sila ang mga nagtatrabaho sa loob lamang ng 4 na oras at hindi nakakatanggap ng benepisyo. At ang pangatlong kabilang sa labor force ay ang mga taong walang trabaho subalit aktibong naghahanap ng trabaho. At ang hindi naman kabilang sa labor force, una ay ang mga may edad 14 pababa, pangalawa ay ang mga may kapansanan na walang trabaho, at ang pangatlo ay ang mga retiro na sa kanilang trabaho. At upang malaman natin ang labor force sa isang lugar ay may tinatawag tayong labor participation rate. Ito ang tawag sa bahagi ng populasyon na may edad 15 pataas at may kakayahang sumali sa gawaing pang-ekonomiya. Upang makuha ang labor participation rate ay gagamitin natin ang formula na labor force participation rate equals bilang ng labor force divided by kabuuang bilang ng populasyon na may edad 15 pataas times 100. Halimbawa, sa isang lungsod, 10,000 ang populasyon na may edad 15 pataas at 6,500 naman ang kabilang sa labor force. Gamit ang formula na labor force participation rate equals bilang ng labor force divided by kabuuang bilang ng may edad 15 pataas times 100 equals 6,500 divided by 10,000 times 100. So, ang labor participation rate sa isang lungsod ay 65%. Naintindihan, class, kung paano makuha ang labor participation rate? Okay, mahusay. Ngayon naman ay alamin naman natin kung paano natin makukuha ang tinatawag nating unemployment rate. Sa unemployment rate naman, class, ang formula na ating gagamitin ay unemployment rate equals unemployed people divided by labor force times 100. Tandaan, class, na ang kabilang sa labor force ang mga walang trabaho subalit naghahanap ng trabaho. Halimbawa, sa isang lungsod ay ang bilang ng mga may trabaho ay 45,000 habang ang bilang naman ng mga walang trabaho ay 5,000. So, ibig sabihin, ang labor force sa isang lungsod ay 50,000 lahat. At gamitin natin ang formula na unemployment rate equals unemployed people divided by labor force times 100. Unemployment rate equals 5,000 divided by 50,000 times 100. So, ang unemployment rate sa isang bansa o sa isang lungsod ay may 10% lamang. Ibig sabihin, mababa ang unemployment rate ng halimbawang lungsod. Naintindihan, class, kung paano makukuha ang unemployment rate? Kay mahusay. Ngayon ay dadako naman tayo sa isa pang suliraning pang-ekonomiya na hinaharap ng ating lipunan. Ito ay ang underemployment. So, ano nga ba ang underemployment? Ang underemployment, class, ito ay tumutukoy sa mga taong nagnanais pa ng karagdagang oras sa kanilang kasalukuyang trabaho. Ibig sabihin, sila ay may trabaho subalit hindi sapat ang kanilang oras at kita kaya naghahanap pa sila ng karagdagang oras o karagdagang trabaho. At may mga uri ng underemployment, class. Una ay ang visible underemployment, invisible underemployment at ang pangatlo ay not in the labor force. Pag sinabi nating visible underemployment, ang isang individual ay nagtatrabaho ng mas kaunting oras kesa sa kinakailangan para sa isang full-time na trabaho sa kanilang napiling larang. Visible underemployment naman ay tumutukoy sa sitwasyon ng trabaho kung saan ang isang individual ay hindi makahanap ng trabaho sa kanyang napiling larang.
Not in the labor force naman ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang mga individual na hindi makahanap ng trabaho sa kanilang napiling larangan ay tuluyang umalis sa workforce o tuluyang hindi na sila naghanap ng trabaho. Dadako tayo sa mga dahilan ng underemployment. Una ay ang business cycle, kung saan ang isang ekonomiya ay nasa recession o economic depression, malamang na hindi kukuha ang mga organisasyon ng maraming full-time na posisyon. Sunod na dahilan naman ay ang supply at demand. Ang underemployment ay nangyayari kapag ang supply ng manggagawa ay mas malaki kaysa sa pangangailangan nito. Ibig sabihin na mas marami ang manggagawa kaysa sa available na posisyon o trabaho. Ang ikatlong dahilan ng underemployment ay ang makabagong teknolohiya. Kapag ang mga makabagong makina ay kayang gawin ang mga gawain ng tao ng mas mabilis, napipilitan ang mga manggagawa na tanggapin ang mga trabaho na may konting oras at konting sahod sapagkat wala ng available na posisyon. Naintindihan class kung ano ang mga dahilan ng underemployment? Ano nga ulit ito? Okay, business cycle, supply at demand, at makabagong teknolohiya. Ngayon naman ay dadako tayo sa epekto ng underemployment. Ang mga pangunahing epekto ng underemployment, una ay antas ng kahirapan, sunod ay ang suliraning psikolohikal, pangatlo ay ang structural unemployment. Una ay ang antas ng kahirapan. Tumataas ang antas ng kahirapan dahil sa underemployment dahil kahit may trabaho na ang isang manggagawa ay hindi sapat ang kanyang oras at kita upang tugunan ang kanilang pangangailangan at makaahon sa hirap. Sa suliraning psikolohikal naman class, dahil sa underemployment, nararanasan nila ang stress, kawalan ng motibasyon, at pagkabigo na maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan. Sa structural unemployment naman class, dahil hindi nila nagagamit ang kanilang talento at kasanayan, at sa paglipas ng panahon, sila ay nasasanay at nahihirapan ng maghanap ng trabaho na tugma sa kanilang kakayahan. May mga katanungan pa ba class? Okay, kung ganun ay natalakay natin ang pagkakaiba ng unemployment at underemployment, pati na rin ang kanilang mga dahilan at epekto. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga kagawaran sa pamalaan na may kakayahang mabawasan ang unemployment. Unang ahensya o kagawaran ng pamalaan ay ang DTI o Department of Trade and Industry. Ito ang sangay ng pamalaan na nagpapaunlad ng industriya at kalakalan sa bansa. Layunin ng DTI na paunlarin ang negosyo, industriya at kalakalan sa bansa, protektahan ang mga mamimili at lumikha ng mga trabaho na nagpapaunlad ng ating ekonomiya. Sunod na ahensya ay ang DOLE o Department of Labor and Employment. Sa DOLE naman, pinamamahalaan nito ang mga patakaran at suliranin sa paggawa at empleyo. Layunin ng DOLE na protektahan ang mga karapatan ng manggagawa, lumikha ng trabaho at paunlarin ang kanilang kasanayan habang pinapangalagaan ang patas na ugnayan sa pagitan ng employer at empleyado. Ang pangatlong ahensya naman o kagawaran sa pamalaan ay ang TESDA o Technical Education and Skills Development Authority. Tumutulong ito sa mga mamamayan na paunlarin ang kanilang kasanayan sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga paaralang pambukasyonal. Layunin naman ng TESDA na magbigay ng technical vocational training at skills development upang mapaunlad ang kanilang kasanayan at matugunan ang pangangailangan ng industriya. At ang huling ahensya o kagawaran ng pamalaan ay ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Ang misyon ng POEA ay ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa at pakikipagtulungan sa lahat ng stakeholders upang mapadali ang pagbuo at pagpapanatili ng mga disenteng trabaho para sa ating mga migranteng manggagawang Pilipino. Layunin nilang protektahan ang mga karapatan ng OFWs at magbigay ng ligtas na oportunidad na trabaho sa ibang bansa. Tanungan ba kayo class tungkol sa organisasyon? Kung ganon ay dito nagtatapos ang ating talakayan. At upang mas malaman ko na may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw, ay may mga katanungan ako para sa inyo. Unang tanong ay gaano kahalaga ang inyong kaalaman tungkol sa isyong pang-ekonomiya?
Kay mahusay, dahil sa ating talakayan tungkol sa isyong pang-ekonomiya, ay nalaman natin kung paano pinapaunlad o pinapatakbo ang ating ekonomiya mula sa mga taong tinatawag na kabilang sa labor force at ang mga taong walang trabaho na nakakaapekto sa ating industriya. Ngayon naman ay para sa ating paglalahat ng aralin ay tatanungin ko kayo mula sa ating tinalakay. Ano nga ulit ang unemployment class? Okay, tama. Ito ay tumutukoy sa mga taong walang trabaho subalit naghahanap ng trabaho. Ano naman ang underemployment? Mahusay. Ang underemployment naman ay ang mga may trabaho subalit hindi sapat ang kanilang trabaho o kita at pati na rin ang kanilang sahod para sa kanilang mga pangangailangan. Kaya naghahanap pa sila ng ibang trabahong mapapasukat. Ano nga ulit ang mga kagawaran ng pamahalaan na may kakayahang mabawasan ng unemployment? Okay, very good. DTI, DOLE, TESDA at POAA. Mahusay class, talaga namang may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. At para sa inyong takdang aralin ay basahin ninyo ang ating susunod na aralin tungkol sa migrasyon. At pag-aralan ninyo ulit ang ating tinalakay ngayong araw sapagkat magkakaroon tayo ng mahabang pagsusulit sa ating susunod na pagkikita. Wala nang katanungan, class? Kung ganon ay dito nagtatapos ang ating talakayan at maraming salamat sa inyong pakikinig at kooperasyon. At naway may nabahagi akong kaalaman sa inyo at may natutunan kayo mula sa akin. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Ako nga ulit si Binibining Noemi Susmeña Apam.